Magandang araw. Ako si Aaron Angela Aguilar at samahan niyo ako sa pagtuklas sa isa sa mga pinakamakabuluhang kabanata sa El Flobistres. Ang kwento ni Cabesan Tales ay isang simpleng magsasaka na simbolo ng sipag at sakripisyo at pakikipaglaban sa kanyang karapatan. Ngunit ang kanyang karanasan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito rin ay refleksyon ng isyong kinakaharap ng lipunan hanggang ngayon. Si Cabesan Tales ay isang masipag na magsasaka. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, napaunlad niya ang isang masukal na lupain hanggang sa maging isang magsaganang bukirin. Pangarap lamang niya ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga pamilya. Natin ngayon si Mang Pedro, isang magsasaka, upang mapag-usapan ng pagkakatulad ni Cabesan Tales at mga magsasaka sa kasalukuyan. Mang Pedro, sa iyong palagay, may pagkakatulad pa rin ba ang nangyari kay Cabesan Tales sa panahon ngayon? Opo, hanggang ngayon ay may mga magsasaka nawawalan ng lupa kanilang sinasaka. Marami rin ang nahihirapang makamit ang hustisya at sapat na suporta para sa kanilang kabuhayan. Ano po ang epekto nito sa kanilang mga pamilya? Kapag nawalan ng lupa ang magsasaka, malaking epekto sa pamilya at lalo na sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipinapakita ng kabanatang ito ang mga isyong nananatili pa rin hanggang ngayon, kagawan ng lupa, kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng hustisya. Hindi lamang ito kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng libo-libong Pilipino na patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan. Ang kwento ni Cabesan Tales ay nagpapaalala na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi ang pagkakaroon ng pantay na hustisya para sa lahat. Ako si Aaron Angela Aguilar. Maraming salamat sa inyong panonood. Hangad namin na magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang mas mapahalagahan ang katarungan, karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Mahirap talaga. Minsan, nakakaya pa, pero pag sa inyo nangyari yung sitwasyon, siguro mangyayari. Damdamin yung